Ay no mga Lods, napansin nyo rin na sobrang ingay ngayon pagdating dun sa, di ba, PUV modernization or yung jeepney phase out. Para sa akin mga Lods, yes to modernization, yes to jeepney phase out. Basta, no, mabigyan ng magandang, di ba, magandang benefits at terms, no? Lalo na yung mga jeepney drivers natin na maaapektuhan, no, ng phase out. Pero alam nyo mga Lods, we need to understand the issue. Kasi lalo na right now, sobrang ingay, di ba? Nakita nyo naman, nagwelga. And may nakita akong news, no? Basahin natin or pakinggan natin. Wala pa po tayo. Walang phase out na mangyayari. Wala pong phase out na pagdating ng January 1, lahat ng lumang jeepneys, lahat ng traditional jeepneys, hindi kayo nakapag-co-op, hindi kayo nakapag-loan. So yun na yung nakapagtataka, Celine. Now that you're explaining it to me, it makes so much sense. The question is, bakit kaya, yun nga, sabi mo, 60% That's the point. Bakit karamihan sa mga Pilipino ay hindi maintindihan yung PUV modernization or phase out? Alam nyo bakit? Kasi di ba, kumbaga kung aalamin nyo, no, hindi naman pala totally phase out ang mangyayari sa January 1. Di ba? Hindi naman porket, di ba, ay hindi makapag-comply agad ay tatanggalin na agad yung mga jeepney. Hindi pala ganun eh. Pero, yun yung impact sa ibang mga Pilipino. Agree? Alam nyo bakit? Kasi naman, ang nagpapaliwanag, no? Ang isa kasi sa mga nagpapaliwanag, itong mga hinayupak na makakaliwang grupo at mga aktivista. Of course, di ba, ano yung ikikwento nila? Di ba? Talagang iibay nila ang storya para manggalaiti ang mga tao, di ba, sa gobyerno. Ang nakakatawa kasi yung ibang mga Pilipino mas nakikinig sa mga anti-government, 'di ba? Sa mga aktivista at makakaliwang grupo katulad nito. Kaya ng mga jeepney magmoderniza. Pero bakit tayo sa pilitang ginaganito? Dahil dito, ang policy ngayon ng gobyerno, ang mahirap lalong maghirap. Tama ba 'yon? Tama ba 'yon? Yung mahirap lalong maghihirap? Diba? Sino ang hindi manggagalaiti sa gobyerno kung yang babaeng yan, yang si Brosas, diba? Palagi na lang, diba, ang sinasabi, no? Parang habang nagsasalita siya, diba? Nagbabanta siya na mape-phase out na, matatanggal na yung jeepney na pinipilit ng gobyerno na ipiti ng mga jeepney drivers, diba? Ang dami pa niyang sinasabi. Kaya nagkakanda gulo-gulo, 'di ba? So yun yung napansin ko eh, 'di ba? Lalo na right now kasi ako I am pro modernization talaga. And maganda 'yan sa bayan natin, maganda 'yan sa bansa natin, no? Innovations ang tawag diyan. Kasi kung nakikita natin at natitingnan naman natin, no, yung iba't ibang bansa, no, napakaganda na ng kanilang transportation, di ba? Napakaganda na, improve na. And dito lang sa Pilipinas, medyo hindi pa at sobrang layo pa talaga natin. And I'm pretty sure naman, di ba, na bibigyan naman ng tamang, di ba, tamang palugit, di ba, benepisyo, or nag-iisip naman siguro ang gobyerno, no, kung ano yung mga subsidiya or, di ba, maitulong sa mga jeepney drivers. Pero ang nakakalala lang kasi dito mga Lods, yung mga katulad nila Brosas, no, na kung ano-ano ang mga sinasabi. So of course, ikaw as jeepney driver, pag, di ba, napakinggan mo the way sila magsalita, the way sila mag-explain, of course, di ba, maaano ka talaga, mag-worry ka talaga, magagalit ka talaga sa gobyerno. That is why, no, yung anchor kanina, bakit hindi maintindihan ng mga Pilipino? Simple lang. Kasi, yung ibang mga Pilipino, ang mga pinapakinggan kasi, di ba, yung katulad nila Brosas, yung mga makakaliwang grupo, di ba, yung mga maiingay lang. At nakakalungkot lang kasi yung ibang Pilipino ay naniniwala kay Brosas. Di ba, kaya sa totoo lang mga Lods, kung maniniwala kayo sa mga makakaliwang grupo, kay Brosas, kay Castro, di ba, kay Manuel,
papaano uunlad ang bansa natin? Papaano gaganda ang bansa natin kung yung mga makakaliwang grupo, mga aktivista, ay may kapangyarihan na sirain ang plano at sirain ang gustong mangyaring magandang pagbabago, no, para sa bansa natin.